na-miss ko kayo sa ayaw niyo sa gusto. Pasensya lang, ngayon na tayo nakapagparamdam. Literal, ngayon lang ako nakaupo. Dahil sobrang toxic, no? Dito sa ating trabaho. Dahil alam niyo naman, dalawa yung ating pasyente. At syempre, pagka dalawa yung pasyente natin, busy tayo. O mag-asawa yung ating pasyente. Kaya matagal bago tayo nakapag-vlog. Kahit lumalabas tayo para mag-grocery, mabilisan lang. Kasi kailangan natin bumalik agad dito. No, para mapantayan natin yung ating dalawang pasyente. Tapos yung pasyente natin lalaki, na-hospital siya. No, a few days ago, no, kababalik na lang dito. At na-diagnose siya. Actually mga 2 weeks na yata, 2 weeks na. No, kaya wala tayong vlog dahil pabalik-balik tayo sa ospital, tapos dito sa bahay. Pagkatapos nating asikasuhin yung pasyente natin lalaki sa ospital, balik naman tayo dito para asikasuhin yung asawa niyang babae. Nagkaroon ng problema, no, infection sa bituka yung ating pasyente lalaki. Yung mga nakakaalam, yung sakit niya C. diff. Tawag dito, nakakahawa yun. Kaya matagal siya sa ospital, halos 1 linggo rin. At pag uwi niya rito sa bahay, kailangan nating i-isolate yung pasyente natin. Kailangan natin magsuot ng PPE, no, para hindi tayo mahawa. Tapos kailangan natin maghugas ng kamay palagi, no, magsuot ng gloves para protektahan yung sarili natin. So far, okay naman. Magaling na yung pasyente natin. Kamakailan, nagpa-lab works kami, ng kanyang dugo, ng kanyang dumi. At sabi ng doktor, okay na. Nadaan naman sa antibiotic. Pero meron pa siyang isang problema na hanggang ngayon, naglalagay tayo ng antibiotic sa kanya. No, tuwing hapon, through IV, no, nakaswero siya pagkahapon, kinakapitan natin siya ng swero para mapatakbo yung antibiotic niya doon sa swero niya. Kaya sobrang toxic, makakauntaan, no, at nakakapagod sa araw-araw. Bali ngayon, lumabas sila nung anak niya, no, kasama yung pasyente natin babae, tsaka yung asawa niya, yung lalaki. Pinahatid sa atin sa restaurant na malapit dito. Siyempre, hindi naman tayo kasama doon. Sa kanila lang yun. At susunduin ko na lang sila. Pagkatapos nilang kumain doon, susunduin natin sila doon. Pero, kumbaga, pamilya lang yun. Hindi naman tayo membro ng pamilya na to. Yun ang medyo mahirap, no, mga kaunta. Pansin natin yung linya, no? Gumuhit sila ng linya, no, ng kumbaga, ops, hanggang dyan ka lang. Empleyado ka, hindi ka parte ng pamilya. Hindi ka tulad ng mga naging pasyente natin dati, no, na itinuring tayo talagang pamilya. No, alam niyo naman 'yon, no, yung mga naging pasyente natin dati, kila Aling Carol, no, kila Boss Manny. Tapos dito nga kay Marty, yung huli natin yung naging trabaho bago ito. Sa Tom's Point, yung malapit sa dagat, yan kung natatandaan nyo. Doon, pamilya turing sa atin. Pagka may mga family affairs, yan, sinasama tayo. Dito iba. Pagka may hangganan, may boundaries. Kaya hindi mo mararamdaman talaga yung pagiging welcome mo. Pero ganoon pa man, syempre kailangan natin pagtiyagaan to dahil ito yung trabaho, no? Ito yung hanap buhay natin. Dito tayo kumuha ng pansuporta sa pamilya natin. Kaya tiyagaan lang. Yun nga lang, mahirap sa kalooban. At the same time, kulang din tayo sa pahinga. Kaya mas maganda na rin, no, na nakapagpahinga tayo ngayon. Kahit ilang kahit sabihin mo 1 oras na silang kumain doon, malaking bagay na sa akin yun, no, para makapagpahinga tayo. Dahil talagang round the clock ang ating trabaho. Dahil yung problema sa bituka ng pasyente natin, walang oras yung kanyang pagdumi.
hindi na siya umaabot sa banyo. So kaya pagka nadumi siya sa kama, no? Minsan madaling araw, kaya sira rin yung ating tulog. Tapos kailangan nating i-flush yung kanyang catheter na nakakabit dun sa ari niya. Dahil may infection din siya dun. Kaya ang dami nating ginagawa sa maghapon. At ngayon na tayo talaga nakatsyempo para makapagpahinga. At ito nga, kinuha ko na yung pagkakataon para makapag-vlog. At makumusta kayo. Ayan. Kwentuhan nga tayo mga kahuntahan. Ano ba nangyayari sa YouTube ngayon? Meron ba kayong balita? Ako, wala. Hindi rin masyado makaparoon, pasundot-sundot lang. No, manunood man tayo, mayat-maya, tinatawag din tayo ng pasyente natin. O, kaya mahirap yung trabaho natin, lalo pag adaro yung pasyente. Ang problema pa, mga kahuntahan, madalas magsabay yung mag-asawa, yung pasyente natin. For example, pinapaliguan ko yung matandang lalaki. No, makiisa ba yung matandang babae? No, may mga iuuto siya. Sabi ko sa kanya, saglit lang, pinapaliguan ko pa yung asawa mo. Minsan, hindi rin siya paghantay dahil mainipin. At ngayon lang natin nalaman, nag-uulyanin na pala. Hindi sa atin na i-disclose o hindi sinabi sa atin ng anak niya bago tayo magtrabaho dito na nag-uulyanin na yung nanay niya. Ang job description lang talaga, ang talagang main focus natin, yung pasyente natin lalaki. No, dahil siya talagang may medical needs talaga. Sabi niya, yung nanay niya daw, very independent pa. At konting assist lang ang kailangan. Konting pag-alalay lang. Kaso hindi. Makulit na. Minsan makikita ko, naglalakad dito sa loob ng bahay, dis oras ng gabi o kaya sa madaling araw. Katinanong mo, "Ma'am, ano ginagawa mo? Nasaan ka ngayon?" Sabi niya, "Hindi ko alam, ba't nandito ako? Saan ba ako pupunta?" No, mga ganun pagkakataon. Kasi malilimutin na rin siya sobra. Bisa nahanapin yung phone niya, hindi niya makita kung nasaan. Wala, nasa bulsa. O kaya minsan nahanapin niya yung salamin niya, suot-suot niya na pala. O kaya minsan pagkakain niya ng almusal o ng tanghalian o ng hapunan, pagkalipas ng ilang minuto, no, tatanungin niya na naman tayo, "Michael, ano ba kakainin ko?" So, kailangan ko sabihin sa kanya, "Lola, kakakain mo lang." No, ilang minuto pala nakakalipas. May mga ganung bagay nakakalimutan nila. Ang problema, na sinabi natin doon sa anak, in denial sila. Sabi niya, hindi gano'n ang nanay ko. At hindi pa nga raw nagugulan yan. Pero eventually, no, inamin na rin nila sa akin. Dahil yung doktor na nagsabi, sinamahan natin sa doktor yung ating pasyenteng babae. Dahil wala sa kumbaga yung mga tinatanong sa kanya, hindi na nagme-make sense Wala nang kumbaga wala nang kamunasan yung mga pinagsasabi niya doon sa doktor. Kaya yung doktor nagulat. Sabi, mukhang may problema na. Meron siyang early onset ng dementia. Kaya mahirap din. At the same time, yun, namit natin yung mga apo nitong matatanda. Yung panganay na apo, burgis. Matitigas ang leeg. Maliban doon sa pangalawa, yung pangalawa medyo okay. Very welcoming siya. Pero yung bunso, tsaka yung panganay, iba. Pati yung matanda, yung pasyente natin lalaki, ibang klase ugali. Burgis din. No? Mapanghamak siya ng kapwa. Kaya hindi tayo sanay sa ganun. Although si Marty, yung nakaraan nating pasyente, may pagka Jeff Rocks. Kumbaga laki sa layaw. Pero okay naman, cool naman si Marty. Kaya kahit madalas natin pulutin pagka bumabagsak siya, okay naman siya. Kahit madalas siya nagkakalat sa kama, okay naman siya. Kumbaga, stoic yung ugali niya, hindi niya ipapakita sa'yo na natutuwa siya sa'yo. Pero sa likod nun, makita mo, pagkakausap niya yung mga kaibigan niya, wala siyang ginawa kundi pagmalaki tayo. Paano yung hirap natin sa kanya. Pero sa akin, hindi niya sinasabi. Pero yung mga kaibigan niya nagsasabi sa akin.
which is naramdaman naman natin. No, katulad nga nung pinag-birthday nila ako, tapos gusto i-regalo sa atin yung pick up na hindi naman natin kinuha. Pero dito sa pasyente natin ngayon, dito sa case natin ngayon, ibang klase. Dito tayo sa Manhattan. Ramdam mo yung iba tingin nila pagka-iba estado mo sa buhay. Kumbaga, kasi sila talagang aminin natin, nakakaangat talaga sila. Kasi di ba dito sa Amerika may lower class, may lower middle class, may middle class, may upper middle class, may upper class. Di ba? Pagkatapos ng upper class, elite, siguro nandun sila sa pagiging elite. No, dahil napakayaman nila. Yun nga lang, hindi sila mayaman sa pakikipagkapwa-tao. Iba. Ramdam natin. Nandun yung linya o guhit na hanggang tiyan ka lang. Na hindi ka ganun ka-welcome. Ramdam mo, mararamdaman mo talaga. Tsaka pagka nagsalita, masakit. Lalo yun yung pasyente natin, lalaki. Masakit siya magsalita. At napakatigas ng ulo. Kaya madalas siya mapahamak. Ayaw niya napapahiya. Kaya kahit nagkakamali siya, paninindigan niya yung pagkakamali niya. Yun ang tama para sa kanya. Hindi siya makikinig kahit kanino. Kahit sa mga doktor, hindi siya nakikinig. Kaya napakahirap ng case natin ngayon. Yung pagod ng katawan, okay lang. No? Pero yung hirap ng loob, pabigat. No? Bigat. Pero kakayanin natin yan, syempre. May mga umaasa sa atin. Pero tayong pamilya sinusuporta. Kaya tsaga-tsaga lang. Para makaipon ulit tayo. No? At the same time, makauwi tayo. Nami-miss ko na yung pamilya ko. Ang hirap dito. Kahit si Utol, si Bogart, no, nagkaplano na rin siya umuwi. Next year, for good. Sabi niya. Tayo siguro isikapin natin. Kasi sa ngayon talaga ang bayarin natin sandamukan, sandamakmak. Dami natin kailangan bayarang utang, tapos yung bahay natin hindi pa tapos, at wala pa tayong ipon. Kaya dire-diretso naman ang trabaho ni KMTV from Monday to Sunday, 7 days a week, 24 hours a day katrabaho tayo. Ano pa ba? Yung anak nitong pasyente natin, mautos din. Dalawa silang magkapatid. Yung anak na lalaki, hindi naman dito sa New York nakatira. Sa siya nakatira? Sa Boston. Pero itong anak na babae, na malapit lang ang bahay dito, mautos. Kumbaga parang marami siyang gusto ipagawa sa atin na ginagawa na natin. Bago niya pa sabihin, nagawa na natin. Pero uulit-ulitin niya yun. Uulit-ulitin niya. Makulit. Tsaka may pagka-OC, OCD. Meron siyang obsessive compulsive disorder. Gusto niya lahat nakaayos, ganito, ganyan. Na minsan, OA na. Alam mo yan. Pagka gano'n ang kaso, para tayo nakatungtong sa numero. Dahil ang dami natin dapat iwasan. Pero kaya rin naman. Okay. Kaya yun ang ating ganap ng mga nakarang araw. Kaya hindi tayo masyado nakakapag-vlog dahil sobrang busy sa trabaho. Tapos ano pa ba? Ayun. Balita ako, yung mga kumpare ko, may mga pinagdadaanan ngayon. Si paring Jimmy, si paring Reggie. Huwag kayong mag-alala, pare. Kahit anong mangyari, syempre, buo support ako sa inyo. Kilala nyo naman ako sa harap at likod ng camera, kilala nyo. Alam nyo yung samahan natin. Kaya kung ano yung mga pinagdadaanan nyo, nandito lang kami, nakasuporta sa inyo. Paring Jimmy, paring Amihan, kay paring Reggie,
paring LM. Nandito lang kami. Anytime, anytime. Aasahan nyo si KMTV. Kasama yung ating mga kumpadre. And shoutout nga pala, mga kumpare natin dyan, mga kumare natin dyan. Siyempre, shoutout din sa pamilya ko. Kay Padong, Milalabs, no? Tsaka doon sa mga anak ko. Ayan, nami-miss ko na kayo. At sana makaipon na tayo, makabayad na tayo ng mga utang para makauwi ulit ako. At makipagpatuloy natin yung pagpapagawa ng ating Dream Kubo. No? Nami-miss ko na rin mag-live mga kahuntahan. Hindi na ako nakakapag-live kasi nga wala tayong oras. Pangalawa, mabilis magising yung mga pasyente natin. Konting hingi lang. Opo, yung pakiramdam nila matalas eh. Matalas yung pakiramdam nila. Although mahina yung kanilang mga pandinig, pareho sila naka-hearing aid eh. Matatawa kami minsan, nagsisigawan yung mag-asawa. Hindi sila magkaintindihan kasi pareho nilang hindi suot yung kanilang mga hearing aid. Minsan sinasabi ko, ba't hindi kayo mag-hearing aid para magkaintindihan kayo? Ayaw na may lang isuot. Tapos pagka nanood sila ng TV, full blast ng volume. Kaya sa gabi, minsan nakakatulugan nila yung TV na napakalakas ng volume. Hindi tayo makakatulog pag ganong kaingay. No, kahit sarado natin yung kwarto natin, dinig na dinig. Kaya alam ko madalas sila makatanggap ng ano dito, ng reklamo dahil doon. Kaya ang ginagawa natin, hinihinaan na lang natin TV pagkatulog na sila. O kaya papatayin na natin yung TV, buksan na lang nila kasi nandun na may remote control, nasa kanila naman yun. Pero mahirap talaga. Iba tong case natin ngayon. Una-una, dito tayo sa syudad, wala tayo sa probinsya. Nakaraan kasi, di ba, nasa tayo, Long Island tayo. Dito, nasa kalagitnaan tayo ng Manhattan. Tawag dito, walang masyadong happening dito. Talagang trabaho. Ang dami ko rin nakitang Pilipino rito. Sa kabilang store, yung bilihan ng mga supply ng aso nila. May dalawang Pilipino rin doon. Si ate at si kuya. Tapos ano pa ba, dito sa building na to marami rin Pilipino nagtatrabaho. Housekeeper, babysitter, caregiver, nurse. Parang tayo pa lang dito sa building. Pero doon sa ospital, nung naka-hospital yung matandang lalaki, ang daming pasyente. Ang daming pasyente, ang daming nurses na Pilipino rin. Tinatanungan nila ako, privately hired ka, kuya? Sabi ko, baka naman po pwede kami maka-sideline dyan. Nalahirapan din sila sa ospital. Tayo, prefer talaga natin to. Matagal na natin hinihingi ito, live-in. Pero nakakuha tayo ng live-in, mahirap nga lang yung case. Pero ito yung binigay sa atin eh. Tanggapin natin. Dahil pinagdasal natin to. Sabi ko nung hindi tayo makakuha ng trabaho, sabi ko, Lord, sana magkaroon na ako ng trabaho. At kayo nakakabahala sa akin, dalhin niyo ako kung saan niyo ako gustong dalhin. Kung saan ako magkakaroon ng purpose. Doon niyo ako dalhin. Ito nga, nakuha natin itong case na to. Sa kabilang banda naman, tawag dito, natutuwa rin ako dahil yung may-ari ng agency na nag-refer sa atin dito, mabait naman siya. Lagi niya tayong kinukumusta. Shoutout kay Boss Christopher McCloskey. Yun ang may-ari ng ating agency. Mabait siya. Tiga Manhasset siya. Kapitbahay lang nila Megan. Tawag dito. Lagi niya tayong kinukumusta. Kumusta ba trabaho mo dyan? Kumusta ka pa dyan? Okay ka lang ba? Hindi ka ba nahihirapan? Sinasabi naman natin yung mga problema rito sa trabaho. Tapos sinabihan niya naman tayo na huwag kang papayag na tratuhin ka ng hindi maganda kasi meron kang karapatan. Pangalawa, hindi ka nila empleyado. Kung tutusin, hindi ako empleyado nitong mag-asawang pasyente natin. Empleyado ako ng agency. Ibinigay na sa atin itong assignment. Pero ang talagang, kumbaga, talagang
trabaho natin is nasa agency talaga. Sila ang nagpapasahod sa atin, hindi naman tong pasyente natin, yung agency. Kaya ang amo natin, yung agency. Kaya sabi niya, huwag kang matatakot na magsalita, paglaban mo yung karapatan mo, pagka naaabuso ka, kumbaga, i-advocate mo yung sarili mo. Kailangan paglaban mo yung karapatan mo dyan. Kasi hindi ka nila empleyado. Pagka itinuturing ka nila ng hindi maganda, kailangan mo magsalita. Tayo naman, bilang Pilipino, hindi naman tayo ganun kareklamo talaga. Sa atin, hanggang patotolerate natin, sige, iba atong pakikisama. Pero may mga pagkakataon talaga na minsan, ayoko man, pero minsan, minsan makakapagmura ka talaga. Yung sasakit ang ngipin mo, sigigil. Dahil sabi ko, may katigasan ng ulo. Pasyente natin. Yung pasyente yung babae, madali namang kausapin. Kasi sinabi mo sa kanya, mamamyana, ako na bahala. Susunod naman siya. Although, uulitin niya uli yun. Uulitin niya sasabihin niya. Talagang makulit na. O kaya, minsan, for example, may ginagawa pa tayo, makikisabay siya na tawag dito, Michael, yung aso umihi. O Michael, yung aso umebak. Pati yun makakahuntahan trabaho natin dito. Hindi lang yung mag-asawang pasyente natin. Meron silang aso dito na 10 years old na miyat-maya umiihi. Pero meron naman siyang ihian. Meron siyang kung tawagin wee-wee pad. Doon siya umiihi. Doon din siya dumudumi. Yun nga lang, pagka kailangan damputin na kaagad. Kailangan palitan na kaagad yung wee-wee pad kasi aamoy dito sa loob ng bahay. At maselan yung ating mga pasyente. Ayaw nila lang yun. Tapos ano pa ba? Ayun, dito, hindi tayo kasabay na kumakain dito. Nakabuod sila. Ang gusto nila, pagka sila kakain, iwanan mo sila. Igagayak mo lang yung pagkain nila, hindi ka nila isasabay talaga. At hindi ka rin nila aalokin kumain. Kaya tayo, kumakain tayo, pagka lang may oras tayo. Pagkatapos silang kumain, tayo naman. Kaya nauna tayong kumain sa kanila doon sa kusina. Hindi tayo po pwede kumain dito sa dining table. Dahil ito, dalawa lang upuan nito. Para lang sa kanila talaga. Bago pa itong dining table ito, kadarating lang ito. Ibig sabihin talagang, nung in-order nila to, nandito na tayo eh. So, good fortune talaga in-order. Ay sa akin, hindi naman problema yun. Sanay tayo sa ganyan. Ngayon, talagang ramdam mo yung yung kung sino ba'y mabubuting amo, ramdam mo. At ramdam ko nga din yung hindi naman sinasabing nadi-discriminate tayo. Hindi naman sa ganun. Pero ramdam natin na iba ang turing nila sa mga tao mas mababa ang estado kaysa sa kanila. Siguro nasanay talaga sila ng ganun. Sa akin, ano ba naman? Papatulong ba natin yun? Siyempre, hindi. Although nakakasama ng loob, hanggang doon na lang yun. Hindi ko tinitake personal yun. Sa akin, nandito ako para magtrabaho. Kung ayaw nyo yung ginagawa ko, wala akong magagawa. Wala kayong choice. Diba? Kasi ito yung trabaho ko. Pagtsagaan na natin. So, ay mga ganap natin, mga kauntahan. At pasensya na kayo, wala tayo sa labas. Nagkwento na si KMTV. Nakumusta lang sa inyo. At sana magkaroon ulit tayo ng tiyempo. Nasa paglabas natin, maisama ko kayo ulit. Para ko na kayo ipinapasyal dito. Kung saan man ako nandun ngayon. So, muli mga kahuntahan, kailangan ko na magtrabaho. Ayan, nag-text na yung anak. Kailangan ko na sunduin yung mag-asawa, yung ating pasyente doon sa restaurant. Mag-iingat po kayong lahat at sana'y magkita-kita tayo ulit. Sana'y patuloy yung suportahan yung ating channel. Kahit konti pa lang tayo, sana dumami ulit tayo kagaya ng luma nating channel. Masaya na ako. Masaya na ako. Maraming salamat sa inyong suporta
Sana wag po kayo magsasawa kahit bihira tayo mag-upload. No? Tayo mga kumpare ko, ayan, kapit lang. No? Pagsubok lang lahat ang dumadaan sa lahat naman tayo dumadaan dyan. Lahat tayo nagkakaroon ng pagsubok. Basta focus lang tayo. Sabi nga nila, let's move forward. Ganon dito sa trabaho. Focus lang ako sa trabaho and I will move forward. No, kung ano may mga naririnig ko dyan sa pasyente natin lalaki, pasok dito, labas dito. Huwag natin seryosohin. Dahil lalo tayong tatanda. Ayan, sa mga kontahan muli, ito po si Kuya Mike. Nag-iwan sa inyo ng isang mapagpalang araw. No? At mag-iingat kayong lahat. Sa manta ko kayo naroroon. Kumusta po sa inyong mga pamilya? Kumakaway. Sa NY, God bless. And bye. Next time po ulit.